What's up mga Oni-chan? Welcome sa Chapter 87 Manga Review ng Mushoku Tensei at ipagpapatuloy natin ang napag-iwanan ng nakaraang chapter kung saan nakarating na sina Aisha at Norn sa bahay nila Rudius kasama ang kanilang escort na si Ruijerd. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout din sa mga tropa natin dyan sa comment section. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa kamustahan nila ni Ruijerd. Niyakap naman ni Aisha si Sylphie at tinawag niya itong Big Sis Sylphie at ang tagal na din daw nilang hindi nakita. Napatanong naman si Sylphie na, "Naalala mo ko, Aisha?" Kung saan sinabi naman ni Aisha na bakit niya naman ito makakalimutan. Nakatitig lang naman dito si Ruijerd at Norn. Inaya naman ni Sylphie sila Rudius na pumasok na dahil malamig daw dun sa labas kung saan sinabi ni Rudius na magandang ideya yon. Nagsalita naman na naka-poker face si Ruijerd at sinabi nito na narinig niya sa Adventurers Guild na ikinasal na itong si Rudius pero hindi pala ito kinasal kay Eris. Tila nagulat at nag-iba ang mukha ni Rudius doon habang nakatitig lang si Sylphie. Sa sumunod na eksena, nakapasok na sila sa bahay at binigyan ni Rudius si Ruijerd ng tsaa. Sinabi ni Rudius dito na nagkaroon siya ng feeling na yung escort ng mga kapatid niya na minensyon ng kanyang tatay sa letter ay walang iba kundi si Ruijerd. Maraming salamat daw sa pagtulong sa kapatid niya. Hindi daw naman daw kailangan magpasalamat ni Rudius, sabi ni Ruijerd, at dapat naman daw talagang pinoprotektahan ng mga bata. Napangiti naman dito si Rudius at sinabi sa isip niya na ganong klaseng tao talaga si Ruijerd. Importante ang mga bata sa kanya. Dati rin daw ay nalagaan siya nito habang sila'y naglalakbay. Tinanong naman ni Ruijerd kung saan napunta yung dalawa, kung saan sinagot naman ni Rudius na nilamig daw yung katawan ng mga yon kaya dinala ng asawa niya yung mga iyon sa paliguan. Nag-iba naman dito yung itsura ni Ruijerd. Ano na daw ba yung nangyari kay Eris, tanong niya kay Rudius. Piniliwanag ni Rudius na maraming nangyari at minento niya na iyon simula sa mga panahong naghiwalay sila ni Eris. Sa sumunod na eksena, natapos na ang pagkwento ni Rudius ng pangyayari at naunawaan naman daw yun ni Ruijerd. Piniliwanag ni Ruijerd na iyon daw ay isang bagay na madalas mangyari at suspetsya niya daw na isa daw iyong sakit na natatamaan ng mga warriors. Napatanong naman si Rudius na, "Sakit?" At sinabi daw ni Eris na hindi sila good match. Sinabi naman ni Ruijerd na hindi niya alam kung ano yung tunay na nararamdaman ni Eris. Hindi rin naman daw talaga iyon magaling sa pagpapahayag ng kanyang sarili gamit ang mga salita. Pero sa totoo lang daw, sigurado siya na may feeling si Eris kay Rudius habang sila'y naglalakbay. Kung magkaroon daw ng araw na makita silang muli ni Eris, ay maging kalmado lang itong si Rudius at pakinggan si Eris. Tila nalungkot at nakaramdam ng iba't ibang emosyon dito si Rudius matapos na iyon malaman. Habang nalulungkot ay iniba niya na lang agad yung topic at tinanong si Ruijerd kung ano na yung mga ginawa nito sa nakalipas na panahon. Piniliwanag ni Ruijerd na para sa kanya naman, matapos niyang humiwalay kina Rudius at Eris, ay pumunta siya sa densely forested area sa south. Inisip niya na yung mga miyembro ng Superd na nagtatago dito ay pipiliin ang gubat at inilaan niya ang kanyang 2 taon sa masusing pagsusuri ng lugar. Ngunit sa kasamaang palad daw ay wala siyang natagpuan sa kanyang paghahanap. Pagkatapos daw noon ay sinundan niya ang baybayin patungong timog at nang makarating siya sa Eastport ay nakilala niya yung tatay ni Rudius. Nung sinabi niya na nakilala niya rin yung master ni Rudius ay tila nabuhayan ito at napatanong na nakilala rin ni Ruijerd si Roxy kung saan umuo ito. Sa sumunod na eksena ay pumunta tayo sa kung paano nakilala ni Ruijerd sina Roxy. Nakita niya ang umiiyak na Norn at tinulungan niya iyon sa isang lalaki. Habang umiiyak si Norn ay tinanong niya kung mag-isa lang ba ito at kung nasaan ang mga magulang nito. Bigla namang may sumigaw sa gilid at lumalabas na si Roxy iyon kasama si Lilia at sinasabi nito na nakita niya na si Norn. Nabigla si Roxy nang makita si Ruijerd at na-recall niya na siya yung lalaking nasa Windport na kasapi ng dead end. Naalala naman din ni Ruijerd kung paano natakot yung si Roxy nung mga panahong yon. Mangyak-ngyak at nanginginig na sinabi ni Roxy dito na pakawalan ni Ruijerd si Norn at kung hindi ay kakalabanin siya nito. Tila na nahimik naman yung paligid matapos yon. Naglakad papalapit si Lilia kay Ruijerd kaya binalaan ito ni Roxy na delikado yon. Paglapit ni Lilia ay binati niya si Ruijerd na nagpagulat kay Roxy. Sinabihan ni Lilia si Roxy na hindi ba siya aware na si Ruijerd ay yung nagprotekta kay Rudius habang naglalakbay sila sa Demon Continent. Nabigla dito si Roxy at naisip na narinig niya rin yun kay Paul at sa iba pa. Napahiya dito si Roxy at bumalik na tayo sa pag-uusap nila Ruijerd at Rudius.
Paano daw ba sasabihin ni Rudyard ito? Pero medyo iba daw yung si Roxy sa sinabi sa kanya ni Rudius. Habang napapa-facepalm naman ay sinabi ni Rudius sa isip niya na malakas pa rin ang kanyang faith sa master niya. Tanong naman ni Rudyard na matapos yon, naalala pa daw ba ni Rudius si Ginger dahil minention daw niya na tinulungan siya noon sa Chiron. Naalala naman daw yon ni Rudius at yun daw yung taong tinulungan siyang iligtas sina Aisha at Lilia. Nakilala din daw yun ni Rudyard sa e-sport by coincidence at sumang-ayon na sumama sa kanila bilang escort. Naghiwalay daw sila matapos dumating doon pero sigurado naman daw siya na makikita ayon ni Rudius someday. Ayun naman daw pala yung nangyari, sabi ni Rudius. So yung rason pala ng kung bakit ang bilis nakarating ng kanyang mga kapatid doon ay dahil tinulungan sila ng maraming tao. Natanggap niya daw yung sulat galing kay Paul nung nakaraang buwan lang kaya inakala niya na hindi pa darating yung dalawang iyon ng matagal. Pinaliwanag naman ni Rudyard na hindi iyon yung rason at dumating sila ng maaga dahil nag-all out yung kapatid niya para makarating doon ng mabilis. Sinong kapatid naman daw yon, tanong ni Rudius at sagot naman ni Rudyard na si Aisha yon. Salamat daw kay Aisha na nakapag-travel sila efficiently at ginamit daw noon ang caravan ng merchants na naglalakbay sa gabi. Sabi naman ni Rudius na pero inakala niya na yung mga merchant caravans ay kailangan ng cargo space para sa kanilang goods kaya hindi nila hinahayaan yung mga outsiders na sumama sa kanila. Sumang-ayon naman dito si Rudyard at sinabi na ayun yung dahilan kaya inoffer ni Aisha si Rudyard bilang bodyguard upang pumayag yung mga yun. Habang naglalakbay daw sila ay madalas silang magpalit-palit ng caravans at inaaral daw ni Aisha yung schedule ng bawat caravan at minomonitor ang kanilang ruta buong gabi nang walang tulog. Nasta naman si Rudius sa kanyang narinig at napaisip na, seryoso? Batang kapatid niya daw yun pero maski siya ay na-shock. Isa nga daw talagang tunay na genius si Aisha. Tanong niya rin na pero hindi daw ba ay ibig sabihin nun na sobrang hirap nun para kay Rudyard dahil kinailangan nitong maging alerto day and night. Wala naman daw problema doon ika ni Rudyard at normal naman daw yun. Pero gayon pa man daw ay parang first time in forever na may taong pinagtrabaho siya ng ganong kahirap at tila nawala ng gana yung mukha nito. Dahil doon ay agad na nanghingi ng sorry si Rudius kung saan sinabi ni Rudyard na nag-joke lang siya. Inalok ni Rudius si Rudyard na magpahinga muna doon sa kanila at sigurado nakakapagod yung pinagdaanan nila. Tinanggihan naman yun ni Rudyard at sinabi na bukas din ay aalis na siya. Nagulat naman dito si Rudius at pinaliwanag ni Rudyard na nung nakaraang araw ay nakuha siya ng information tungkol sa sightings ng isang demon sa isang gubat na matatagpuan northeast kung nasaan sila at plano niyang halugugin yung area na yon. Dagdag pa niya na yung pananatili doon ay medyo masakit na nagpagulat kay Rudius. Nabigla dito si Rudius at tinitigan naman siya ni Rudyard. Wag naman daw gumawa ng ganung mukha si Rudius. Babalik daw ulit si Rudyard at kung makita niya man daw si Eris ay maririnig niya na yung side of the story nun. Napatingin naman doon si Rudius pero kita pa rin ang pagkalungkot sa kanyang mukha. Di nagtagal, pinasalamatan niya si Rudyard kung saan napangiti silang dalawa doon. May kumatok naman sa pinto at lumalabas na si Sylvie yun at inalok sila nito kung gusto ba nila ng isa pang tasa ng tsaa. Napangiti naman si Rudius nang makita niya ang kanyang asawa. Nagpasalamat siya sa tsaa at tinanong kung kamusta yung mga kapatid niya kung saan sinabi ni Sylvie na uminit na yung mga katawan noon at natulog na. Dinala niya daw yung dalawang iyon sa second floor. Nagsorry naman si Rudius dahil si Sylvie pa yung nag-asikaso sa kanila kung saan sinabi nito na wag siyang mag-alala. Napatitig naman si Sylvie kay Rudyard matapos yun. Pinakilala ni Sylvie ang sarili niya dito at sinabi na maraming nakwento sa kanya si Rudius tungkol dito. Nagpakilala din si Rudyard at tinabot ang kamay ni Sylvie. Tinanong naman ni Sylvie si Rudius kung saan nila balak patulugin si Rudyard dahil hindi ba't importante yung bisita. Sinabi naman ni Rudius na matulog si Rudyard kung saan ito gusto at isipin nito na yung lugar na iyon ay sarili niyang bahay. Nagpasalamat naman dun si Rudyard at agad nang umakyat. Pag-akyat nito ay pinarinig niya sa kanila ang kanyang yapak. Napakomento naman si Sylvie na hindi ba't pumunta iyong si Rudyard sa kwarto ni Norn at tinanong kung okay lang daw ba yun. Sumang-ayon dun si Rudius at pinaliwanag na pinaalam nun sa kanila kung saan yun pumunta gamit footsteps dahil wala iyong kahit anong ulterior motive. Nung naglakbay daw sila dati ay ganon yung ginagawa ni Rudyard upang bantayan sila. Nauunawaan naman daw yun ni Sylvie. Napatanong bigla si Sylvie na may ginawa ba siyang kahit ano para ma-offend si Rudyard. Sabi naman ni Rudius na wala at talagang hindi daw yun nagiging friendly sa isang taong nakilala niya pa lang for the first time. Kung ganoon daw ay mukhang okay lang yun ika ni Sylvie. Sa isip naman ni Rudius na totoo nga na medyo cold si Rudyard kay Sylvie pero alam niya yung dahilan kung bakit. Patapos yun ay inaya na ni Rudius si Sylvie na matulog at sa sumunod na eksena ay nakahiga na sila sa kama.
Habang nakahiga ay tila napapaisip si Rudius. Inisip niya yung mga salita kanina ni Ruijerd tungkol kay Eris. Kung dumating daw yung araw na magkita ulit si Rudius at Eris ay manatili lang daw siyang kalmado at pakinggan si Eris. Binalikan niya rin yung sinulat ni Eris sa liham nito dati tungkol sa hindi sila match. Dahil doon naisip niya na misunderstood niya ba yung sinabi ni Eris doon. Yung gusto daw bang sabihin ni Eris sa mga oras na yon ay magte-training ako para maging mas magandang match ako para sa'yo kaya hintayin mo ko. Bigla naman siyang may narinig sa kanyang tabi at pagkalingon niya ay si Sylvie iyon na nagsasalita habang tulog. Tinitigan niya ito at di nagtagal ay napangiti siya. Niyakap niya si Sylvie at inisip na huli na ang lahat at naghirap na siya ng 3 taon at matapos yun ay iniligtas siya ni Sylvie. Sinabi niya sa sarili niya na wag na niyang isipin pa si Eris. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa isang isla at malakas ang agos ng tubig sa paligid nito. Ipinakita dito ang isang babae na siniswing ang kanyang espada habang bumabagsak ang snow. Habang nagtitraining ay inaalala nito yung sinabi sa kanya ng master niya na panatiliin niyang walang laman ang kanyang isipan at iswing ang kanyang espada. Matapos daw siyang mapagod sa pagswing ng espada ay umupo ito at mag-isip. At matapos daw siyang mapagod sa pag-iisip ay tumayo daw siya ulit at iswing ang kanyang espada. Nakaramdam ng sakit ang babae sa kanyang palad matapos siyang iswing ang kanyang espada at nakita niya na may mga paltos na ito kaka-training. Sa uli, ipinakita si Eris na pawis habang nasa gitna ng lalaglag na snow. At dyan nagtatapos ang video ito. Sa tingin nyo, ano kaya yung iniisip ni Eris sa mga panahong yun? Ano kaya yung mangyayari kapag nakita na silang muli ni Rudius? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mo mapanood ang lahat ng mga anime series na nare-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?